Ex-PhilHealth President Ledesma may bagong reklamong plunder sa ombudsman. Ang report na yan ihatid sa inyo ni partner Sheena Torno. Nakaharap sa panibagong patong-patong na reklamo sina dating Finance Secretary at ngayong Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth CEO at President Emmanuel Ledesma. Ito'y matapos maghain ng reklamong plunder, technical malversation at graft ang grupo ng mga doktor, health advocates at mga abogado mula sa Iloilo City sa Office of the Ombudsman. Ang isinampang reklamo ay may kinalaman pa rin sa paglilipat ng 60 billion pesos na halaga ng unprogrammed appropriations sa 2024 General Appropriations Act o GAA. Sa 31 pahinang reklamo ng grupo, hiniling nila sa Ombudsman ang pagsasagawa ng preliminary investigation. Nais silang matukoy kung may pananagutang kriminal at administratibo sina Recto at Ledesma. Ang elemento ng crime ng technical malversation ay una, it involves public officials, Secretary Recto and Ledesma, and this involves public funds, no? And they have the power over these funds, and these funds were utilized not for the purpose for which they were appropriated, no? And sinabi nga sa Supreme Court decision that here there is an action by the Secretary of Finance that is void because it violates the existing laws, or it is tantamount to amendment of existing laws. Number one, on the PhilHealth law, RA 7785, RA 11223, or the Universal Healthcare, or even the syntax laws. Ikinatwitan din ng grupo na nagdulot ng pinsala sa gobyerno, mga miyembro ng PhilHealth at sa publiko kung kaya't dapat lamang na mapanagot ang mga nasabing opisyal. Sinasabi natin na ang mga naka-reserve para sa PhilHealth ay para sa PhilHealth and hindi para sa ibang proyekto na some of them are even, since it is unprogrammed, it may be for insertions, it may be for other projects that are for the benefit of some officials. Kung maaalala, nauna na rin naghain ng reklamo sa Ombudsman noong December 2025 ang mga kinatuwa ng Save the Philippines Coalition laban kina Recto at Ledesma ukol pa rin dito. Ang isinampang reklamo ng grupo ay agad namang sinagot ni ES Recto. Sinabi ni Recto na iginagalang niyang karapatan ng sinuman na magsampa ng reklamo o kaso. Pero iginit niyang tapos na ang issue dahil napagdesisyon na ito ng Korte Suprema at sinunod na ng gobyerno ang desisyon. Dagdag pa ng opisyal, naibalik na rin at nadagdagan pa ang pondo ng PhilHealth. Kaya wala umanong nawala sa mga miyembro nito. Marin din niyang sinabi na wala umano siyang kasalanan dahil ginawa niya lamang ito alinsunod na rin sa utos ng Kongreso. Sa huli sinabi ni Recto na hindi siya magpapadala sa ingay ng politika na ibinabato laban sa kanya. Samantala may pahayag naman si Health Department Secretary Ted Herbosa ukol sa isyong kinaharap ni Recto. That case will probably not prosper because Recto only followed what was in the special provisions of the General Appropriations Act of 2024. Nakukunin lahat ng savings ng GOCC at gagamitin for unprogrammed funding. Sa panig naman ng Ombudsman, pag-aaralan o isa sa ilalim muna nila ito sa tamang proseso kung saan dadaan sa evaluation ang mga isinampang reklamo. We have to look at the totality of the picture para malaman natin kung saan natin dadalhin yung kaso. Kung ano ang pwedeng gawin, kung ito ay mag-merit ng criminal liability o kaya meron pang ibang liability na pwede mag-attach. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Kapartner News Blast.